Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kumusta kabayan? Mga dapat abangan ngayon sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Isang bagong programa para po sa lahat ng mga may active at maayos maghulog ng housing loan, ang Home Equity Appreciation Loan or HEAL, ating aalamin. Sa balitang OFW, multiple entry visa sa OFWs pinayagan ng bansang Taiwan. At speaking of Taiwan, sa ating Alam Mo Ba To, ano ang kaugnayan ng Pilipinas at Taiwan? Ito ang ating alamin ngayong hapon dito sa episode ng Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Alright, magandang hapon dito sa atin sa Pilipinas at magandang umaga, tanghali, madaling araw, gabi at kung anumang time zone kayo napapabilang. Tsak na may mga ngamusta sa inyo. Muli ako po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin David, na maghahatid sa inyo ng mga programa at serbisyo patungkol sa inyong pag-ibig benefits or pag-ibig fund at ilang mga bagong balita para sa ating balitang OFW at mga trivia o mga bagong kaalaman na tsak po may kapupulutan tayo ng aral na may kinalaman din sa ating pangingibang bansa sa Alam Mo Ba To? At nandito muli tayo sa panibagong episode. Tayo po ay live na live sa Kakampi Online. Ang petsa po ngayong araw ay Enero 25, 2024 at ganap na 3:07 PM. Dito po yan sa Pilipinas. Asa ang panig man kayo ng mundo, mga kabayan, ay tsak na may mga ngamusta sa inyo dito sa programang Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. At ngayon sa sandaling ito ay magbabalik tanaw lang tayo, no? Magbibigay daan lang tayo at konting panahon para sa tinalakay natin on our previous episode. Yan. Sa mga gusto pong patuloy na magkaroon ng dagdag kaalaman patungkol po sa pag-ibig benefits ninyo, sumubaybay lang po kayo dito kahit isabay nyo na po ang inyong mga kapamilya, katrabaho, kaibigan at kabayan na nandiyan po kasamang nanonood ninyo. At ito po, at babalikan po natin ang ating previous episode. Pero bago yan, balita po muna. Starting po ng February 1, 2024 ay nagkaroon na po tayo at napatupad na ang increase ng Pag-ibig Fund. Okay? Formerly kasi ang pinakamababang hulog ay 100 pesos pero sa ating bago pong circular na 460 ay magiging 200 pesos na po. Kaya po sa mga may employer and employer share ay parehas na tig 200 kaya magiging 400 pesos na po yung monthly na hulog. Sa mga OFWs natin na seafarer po, ay ganun din po, 400 pesos. Sa mga individual at self-employed, ay 400 pesos po. So, yan na po yun, mga kabayan, 400 pesos. Siyempre, mas mataas na ipon, mas malaking makukuha balang araw. Dahil ang pag-ibig po, lagi po natin binabanggit sa programang ito, ay inyong ipon or savings. Dahil kumikita po ito kada taon, ito po ay walang withholding tax at napakaganda po ng ating dividend rate. I should say it's a competitive dividend rate. So if you're going to compare the Pag-ibig dividend rate as compared with the prevailing or existing interest rates of other savings or deposit accounts, malaki po yung disparity or difference. So pagkakaiba, ibig sabihin sa Pag-ibig po yung mas mataas po. So samantalahin nyo yung pagkakataon, mga kababayan, hanggat nagtatrabaho, lalo na yung mga bata-bata pa po dyan, mag-ipon tayo at gamitin nyo ng pagkakataon na bilang miyembro ng Pag-ibig na kayo po ay makapaghulog at makapag-continue ng inyong monthly savings sa pamamagitan ng ating regular savings at itong ibabalik tanaw ho natin na MP2 Savings Program. Yan, Sir RV, atin na pong ipakita. Yan, nakikita nyo po ngayon ang ating tatalakayan ng MP2. Napakadali lang tandaan po nito. Ang ibig sabihin ng MP2 ay Modified Pag-ibig 2 Savings Program. So, 2, sapagkat lumalabas to sa pangalawang ipunan or alkansya ninyo under Pag-ibig Fund na pribilehiyong applyan lahat ng members na may active na hulog under Pag-ibig Regular Savings. So, kung ikaw kabayan, seafarer ka man,
o land-based OFWs, basta active ka naghuhulog ng Pag-ibig regular savings mo, pwede ka sumali dito. Kung matagal mo mang hindi nahulugan ng regular savings mo, simple lang po, hulugan lang yung present month. 400 na yung ating regular hulog. So, yan po. Pwede kayong sumali dyan. So, MP2, dali-dali lang tandaan, di po ba, no? Kung sa mga audio and audio-visual format sa mga PCs or sa mga computer, alam natin yung MP3, MP4, no? Sa mga manginginom sa tabi-tabi, MP Lite daw po sila, no? Pero itong Pag-ibig, hindi nagpatalo. Kami po ay merong programang MP2, napakadaling tandaan, or Modified Pag-ibig 2. Okay? Ano nga ba itong MP2? So, tingnan natin sa ating next picture. Yan. So MP2, as I mentioned on the last episode, ay ang kagandahan po nito ay may mas mataas po itong dividend rate. Kumbaga mataas na nga yung sa regular savings, pero dito po makikita ninyo mas mataas po siya. 7.03% siya last 2022. At binabanggit din natin, pare-parehas nating aabangan ang dividend rate for last year of 2023, maybe by second quarter of this year around April or May. At mas maiksi lang po ito, 5 taon lang ang kanyang maturity. Ibig sabihin po, pag kayo ay nag-umpisa ngayong araw na to ng January 25 of 2024, dahil 5 years yan, expected maturity is January 25 of 2029. Okay? Flexible, kahit ilan lang yung maipon nyo on that year, kung ilan po yung ma-accumulate yung hulog, yun din po yung mawi-withdraw nyo ng buo ng walang bawas ng buwis. Okay? At upon registration, enrollment, or application ninyo ng MP2, meron nang tatanungin sa inyo dyan kung pipiliin mo ay annual dividend payout or compounded. Pag pinili po natin yung annual dividend payout, from the word itself annual, yung dividends po niyan ay pwede nyo ma-withdraw yearly. So, ang computation ng dividends niyan is annually po. Okay? But with the compounded, ito po actually yung mas pinipili ng nakararami, at maging ako personally, ito po yung pinipili ko po. Ito naman kasi mas sasamantala yung pagkakataon na mas lumago pa yung pera natin. Sa paanong paraan? Ang computation ho niyan or calculation is yung hulog po ninyo or yung principal amount, yung mismong hinulog natin, plus yung tinubo niya on that year, yung total nun ang bibigyan ng dividends on the following year. So imagine niyo kung nandiyan yung pera nyo, on the span of 5 years ay tutubo yun. That's the power of compound dividends. Okay. At ang maganda po dito, ang napakaabot kaya lang po nito. Ang nakakatuwa ko dito, alam niyo po ba sa amin, ay ang dami nagtatanong, even mga college students. Kasi po sa Pag-ibig po, basta 18 years old and above, pwede na kayo maging Pag-ibig member, at kung active kayo naghuhulog, therefore, ay pwede kayo mag-open ng MP2. At maging sa mga dating miyembro na, yung mga nakapag-withdraw na, katulad nito mga retirees natin, mga pensioners na talaga nga naman po, talagang gustong-gusto pa rin nila mag-ipon sa Pag-ibig, ay open po sa inyo tong MP2. Ang usapan naman dito, at least may 2 taong kayong naging hulog under Pag-ibig regular savings, pwede po kayong sumali sa Modified Pag-ibig 2. So, lowest na hulog is 500 pesos, and maximum na natin na pwedeng ipunin kada isang miyembro ay up to 10 million pesos, whether by single or multiple accounts. So, yan. Dapat yung kung multiple accounts man yan, hindi over 10 million yung magiging total na amount ng inyong naipon under MP2. Okay? So, ito po yung ating sample computation na ipakikita na natin sa sumusunod na mga pictures. First is about the annual dividend payout. So, of course, if you remit or if you deposit 500 pesos monthly, in 1 year ho, makaka 6,000 po kayo. At on the first year, yan po yung magiging dividends po natin possible, no? Based on the average dividend rate from 2020 to 2022. 200. And the following year, dahil patuloy ka pa rin naghuhulog, so magiging 12,000 na po yung naipon ninyo. So, yan yung kikitain niya. Up to the 5 years na ho, so 30,000 all in all. So, kikita siya on that last year or in the 5th year nang nasa almost 2,000 or 1,700 plus po. Syempre, mas malaki po yan kung mas malaki yung hulog ninyo. Sample po, 1,000 ang hulog ninyo on the next slide. Makikita natin sa next picture.
Yan, next picture po tayo para sa ating 1,000 pesos. Ganun din po yan, no? So, 1,000, 12,000 sa isang taon, yan yung pwede niyang kitain. And on the last year, kung tuloy-tuloy ka pa rin naguhulog, ay makaka-accumulate ka ng 60,000 and 3,000 yung ihulog ninyo. By the way, this is just a sample computation, but hindi naman ibig sabihin nito na required monthly. If in case lang ho na monthly ka naguhulog. Sa MP2 naman, wala namang advance at wala namang back pay. Kung kailan kami pera para ito'y dagdagan at hulugan nyo lang on that particular day at doon na po siya papasok sa mismong buwan na yon. Okay, so yan naman po yan. Pinapakita lang natin dito, syempre kung mas mataas ang hulog ninyo at kung paano lumalago yung pera ninyo kung mas mataas ang hulog ninyo or hinuhulugan nyo po siya palagi. Syempre pwede naman yung one time, big time. Katulad nitong susunod na pakikita natin. Kung 1 million ang hinulog po ninyo, kumbaga iniwan nyo na lang dyan, pinabayaan nyo na at antayin nyo na lang mag-mature ng 5 years. Halimbawa sa unang taon, pangalawa, no? Yan naman yung average, no? Baka isipin niyo fix yung ating magiging dividends, hindi po, no? Average lang naman kasi yan. So, kinumputan lang yan do sa based on 6.3 dividend rate. So, yan yung pwede niya maging kita yearly. At syempre, kung di mo naman kukunin yan, di mag-accumulate lang yan at sabay-sabay nyo na makukuha. Pero hindi ibig sabihin na i-apply yung compound, okay? Kaya, doon pa lang sa enrollment ninyo ay magdi-decide na po kayo kung annual or compounded yung pipiliin nating dividend rate. Next na po natin pakikita yung sample computation for compounded. Ito na nga po yun. Kung principal amount plus the dividend rate na kinita niya on last year ay pares na bibigyan ng dividend or kukumputan ng dividend on the following year. So if you have 500 monthly, yan po makikita nyo over time mas lumalaki siya. Ito kasi sabay-sabay nyo na makukuha yung dividends plus yung principal amount nyo on the 5th year. So yan yung sa 500 pesos. So may ma-accumulate siya na 35,000 plus dahil kumita siya ng 5,000 mahigit dun sa kanyang MP2, no? Sa 500 monthly yan in 5 years. Kasunod naman, kung tigwa 1,000 ang hulog po natin, ayan po, kung 1K sa next picture, makikita nyo po, yan na. So, up to 10,000 yung pwede niyang tubuin, and yan po, pwedeng kumita ng 10,515 at 70,000 magiging accumulated value after 5 years. At syempre, kung 1 million naman, kung isang bagsakang hulog, sample computation lang naman po ito, yan yung makikita natin sa next picture. Yan po, kung 1 million, makikita ninyo po on the first year, second year, hanggang saan makikita nyo, pwede siya kumita ng almost 400,000. So, malaki yung difference niya as compared dun sa kanina na 315,000 dun sa ating annual dividend payout. Okay? So, sa mga nag-iisip, sana ko pwede magdagdag ng hulog, mag-ipon, na tsak tayo, alam nyo po, pera natin, pinag-iirapan niya kaya mahalaga na tiyak yung paglalagaka ng ating mga hard-earned money. So saan po yan? Dito po, no, sa MP2 at regular savings, talaga nga naman po maasahan at mapagkakatiwalaan po ninyo. Ito na po, pakita po natin kung paano po magre-register. So, ito na po yan. Hindi na kayo lalabas at aalis pa ng inyong tahanan basta may internet connection at may mobile device. You can visit our official website na nakikita nyo na po ngayon at www.pag-ibigfund.gov.ph. Doon pa lang sa e-services, mga kabayan, makikita nyo na po doon yung MP2 enrollment system. Or you can proceed with the virtual Pag-ibig for members and click na apply for MP2. Doon sa Be a Member, click mo lang apply for MP2 at sagutan nyo lang yung mga simpleng katanungan lang doon. Simple lang dahil pangalan nyo lang naman yun, date of birth, magkano yung gusto nyo ihulog monthly. If ever naglagay kayo ng amount doon, hindi naman necessarily mean na yun na po yung dapat yung ihulog monthly. Pwedeng mas malaki pa nga doon ang ihulog ninyo upon your initial deposit. Pwede po yun. So, kung mag-over the counter pa rin tayo ng application ng MP2 natin, walang problema yan. Magdala lang po kayo ng original at photocopy ng inyong one digitized government issued valid ID at copy lang po ng inyo pong latest proof of income. So, kung ikaw kabayan ay OFW, kung land-based kayo, yung ating OEC na latest, yung 1 month, o di kaya yung ating 1 month payslip kung meron lang kayo, o di kaya yung employment contract with compensation. Siyempre, kung naka-foreign language yan, ay kailangan may English translation. Kung ito naman po ay seafarer, ganun din naman po, no? Yung updated employment contract o kung sakaling meron man kayong mga bank statement po
dalhin lang po natin. Yan ay kung mag-initial deposit at magpaparegister over the counter sa alinmang sangay ng Pag-ibig na malapit sa inyo. Similar documents din, yung mga binanggit nating yung ating mga proof of income at valid ID, ay pakikita rin natin o ibibigay din natin sa Pag-ibig kung over the counter tayo maghuhulog ng more than 100,000. So, mangyayari dito kabayan, kada maghuhulog kayo ng more than 100,000, ay magbibigay tayo ng latest copy ng ating proof of income at kopya lang ng one valid ID. Ito po ay as compliance lang, di ba? Sa Anti-Money Laundering Act lang po. Okay? So, mahalaga po tayo may ipon. Sunod-sunod ang gastos po ngayon at sunod-sunod din ang budol. No? Minsan nabubudol tayo, nagbukas ng cellphone, nakitang may sale sa online shopping app, napapa-add to cart, at nakikita natin, ay, yung inipon ko, nasaan na, nawala na. So, ayan po, no? Kung gusto nyo disiplinahin ang sarili ninyo at gusto nyo magkaroon ng totoong ipon, yung may mararating po talaga, huwag na kayong lumayo pa. Update lang po natin yung ating regular savings at sumali at maghulog sa ating Modified Pag-ibig 2 Savings Program. Siguro inisip ng iba, ang tagal niyang 5 years kung yan, hindi ho, mabilis lang po yan. Ito, lagi kong binabanggit ho ito. Ako mismo, no, 2016 ako nagsimula, natapos ako year 2021. Yun yung unang MP2 ko dahil ngayon may pangalawang MP2 na po ako. Na-withdraw ko na ho yung MP2 ko noong 2021. Pero alam nyo, nag-2016, 2021, yung MP2 ko tapos na, yung ang probinsyano hindi pa tapos, no. Subukan nyo ngayon maghulog ng MP2 ngayong taong ito. Baka mauna pang mag-mature yung MP2 nyo bago matapos yung Batang Quiapo o Abot Kamay na Pangarap, no? Subukan nyo lang, no? So anyway, sa mga kabayan po nating nandiyan dyan, naghanap naman pag-iipunan, huwag nang lumayo. At ito pong Pag-ibig MP2 Savings Program, ito po ay government guaranteed at wala pong withholding tax po. Yun po ang maganda po rito. Ibig sabihin ng government guaranteed, whatever happens sa Pag-ibig ay guaranteed by the government ang pondo po natin. Kaya yan ay nakalagay din sa ating RA 9679 or Home Development Mutual Fund Law of year 2009 po. So with that, yan po yung ating MP2. Ngayon, kasunod na nating tatalakayin ang patungkol po. By the way, no, if you want to have further information, we encourage you to visit our official website at www.pagibigfund.gov.ph, or you may want to to scan yung QR code na nandito po ngayon sa inyo pong mga screen. Okay? Next ating tatalakayin, ito yung binanggit natin, no? Alam niyo po, may mga active members tayo na naguhulog ng kanilang housing loan. Alam niyo po ba kung may existing housing loan kayo, may maganda pong programa ang Pag-ibig para sa inyo na tinatawag natin na HEAL or Home Equity Appreciation Loan. So ano po ba to, no? It is first a low interest loan based on the net value of your mortgage property with Pag-ibig Fund. At ito'y bukas para sa lahat ng housing loan borrowers. At yan ay tatalakayin natin, magbe-break lang tayo at magbabalik pa rin tayo dahil yan ang abangan ninyo sa Kamusta na ang Pag-ibig Mo. Paano nga ba magmahal? Pwedeng palaligalo. Pwedeng tumutula. Pwedeng nanunuyo. Pero ako, paglilingkuran kita tulad ng pag-ibig. Iba ang lingkod pag-ibig. Tanggap ang lahat. Walang judgment.
Pinahahalagahan ka. Maalaga din. Just like me. Laging handa. Honest. Walang tinatago. At walang kwento o tanong na palalampasin. Oh, di ba? Parehong-pareho. Ganyan ang lingkod pag-ibig. Paano nga ba magmahal? Pag-ibig, naglilingkod ng tapat at totoo. Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa'yo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan, may home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pangmatagalan ng ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa iyo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap. Alright, so nagbabalik po muli tayo sa programang Kumusta na ang Pag-ibig Mo. At kanina binitin lang po natin, no? So ngayon ito na po yung pag-uusapan po natin. Yan na, yung Home Equity Appreciation Loan or HEAL. So first, kanina binanggit na natin na low interest loan po ito based on the net value ng iyong mortgage property with Pag-ibig Fund. So syempre, ang mga pwede mag-apply nito, ito na nga, open to Pag-ibig housing loan borrowers na may at least 5 years na sa kanilang payment over the past year. So ito pong mga to ay kayo po, no, na nanonood po, kung mayroon kayong existing housing loan, sa inyo nakapangalan yung housing loan pong yan, of course kung may 5 taon na kayo, ay pwede kayong makapag-apply nitong Home Equity Appreciation Loan. Wait lang, Sir Erwin. Paano tayo mag-apply nito? Ano bang meron dito sa HEAL na to? Ito na po, sa ating next picture, makikita po natin na ano po yung pwedeng gawin dito. So, yung HEAL po natin, hindi lang siya, although kukunin to based on sa mga housing loan borrowers natin, ay hindi naman necessary po para po sa home improvement. Ay para po sa sa bahay lamang po or housing. So, of course, pwede nyo gamitin sa home improvement, livelihood, no? Baka gusto niyo mag-open ng panibagong business, no? Actually, may nakita ko na isang araw, yumaman ang bata pa, no? Yumaman siya sa crispy kangkong. O why not kayo, no? Mag-try kayo ng livelihood or additional capital for business. Baka may matuklasan pa kayo ibang pwedeng gawing negosyo, no? Pwedeng crispy, crispy alugbati, no? O kung anumang mga pwedeng gawing business po yan. Educational expenses, alam nyo po, yan po talaga, no? Tayo mga Pilipino, mataas ang pagpapahalaga sa edukasyon. Why not? Gamitin natin to. Health and wellness, yan. Ito po, napakahalagang investment po nito, no? So, sa purchase ng appliance, furniture, or electronic gadgets, yan. Payment for utilities and credit card bills, travel and leisure, at other life goals. Yan.
Sabi po nung iba, pwede po ba yung gamitin para sa pang-down po sa motor o sasakyan? Why not gamitin nyo lang po, no? Ang tanong, gaano ba kalaki yung malulon po natin dito, no? Alam niyo, nakatutuwa yung mga ganitong avenues, yung mga ganitong pagkakataon, na meron tayong mapaghuhugutan ng budget, at isa na nga po dyan, yung home equity appreciation loan, no? So, ma-appreciate po natin talaga itong HEAL. So, ano pong meron dito? Yan ang makikita na natin sa next picture. So, ito na po siya. Sino-sino ang pwedeng mag-apply? Una, dapat active Pag-ibig member po kayo. Hindi lang po active kayo naguhulong at nagbabayad ng housing loan po ninyo. Dapat yung regular savings natin, mga kabayan, nahuhulugan pa rin natin. And with this time, by this time, ay 400 pesos na po yung ating regular monthly. At ito na po, sa age naman, age of not more than 65 years old at the date of application, and not more than 70 years old at the time of loan maturity. Third, may legal capacity to acquire and encumber real property whenever applicable. And fourth, an existing Pag-ibig housing loan that has been approved or taken out for at least 5 years of date of application. So, the existing housing loan installment accounts must have been paid regularly on time with the last 12 months. Anong ibig sabihin po niyan? So, di lang po pinag-uusapan na may 5 years kayong hulog, titignan din yung history, no? Ng inyong hulog, kung kayo ba ay malinis ang records ninyo or walang arrears nitong nakaraang isang taon. Maliwanag po yan. So, kumbaga parang ito yung reward natin sa mga members, sa mga borrowers natin na may existing housing loan for 5 years na malinis yung records po. At least you can use this program para po sa mga expenses po ninyo o sa inyo po mga life goals, sa inyo po mga other goals, magagamit po namin yan. And of course, must be able to pass background or credit and employment business checks. Of course, as well, to approve your capacity to pay, no? Yung ating standing po. And no outstanding. Excuse me po. Short-term loan arrears at the time of application. Kasi ganito po yan. Pwede may housing loan ka at mag-apply ka rin ng short-term loan at the same time. Wala namang problema kahit magkasabay po yan. Ang importante lang po, dapat parehas pong na-update ang hulog at walang arrears. So yan po na-discuss na natin yung mga pwedeng mag-apply. At napakadali naman po niyan, hindi naman po kayo pinahirapan po, no, ng ating Pag-ibig. Tiyakin lang po natin na walang arrears at maayos yung ating records. At the same time, ay pasok tayo dun sa age, requirements, at saka yung legal capacity. Ngayon, kasunod na nating titingnan po ay gaano kalaki, no, yung ating mambabaro or yung makukuha dito sa ating HEAL. So first, ang pagbabasihan po niyan, yung magiging basis, ay yung ating pong mga sumusunod. Desired loanable amount. Of course, ang i-consider po dito, no, yung ating desired loanable amount, capacity to pay, yan, yung ating proof of income. Maximum aggregated loan value computed as, paano po yung sinasabing maximum aggregated loan value? So, 6 million kasi yung ating maximum loanable amount sa housing loan. Ileless natin yung outstanding loan balance ng inyong existing Pag-ibig housing loan. At dito naman yung tinatawag na latest loan to value ratio. So, pwede siyang computin ng ganito. 60% of latest appraised value of your mortgage property with Pag-ibig Fund. So, ibig sabihin yung 60%, kasi ang maganda ho dito ay nag-appreciate ang value ng lupa. Kaya yung 1 million halimbawa na nabili mo nung 2005 years ago, mas mataas na po yung value niya sa kasulukuyan. So, 60% po yan, less ho yung outstanding balance ninyo sa existing Pag-ibig housing loan po. Siyempre, alin po yung i-approve po dyan, yung lowest dun sa mga sumusunod dyan, sa 4 pong yan, no? Yung pinakamababa dyan, yun ho yung i-approve po sa inyo. May note po tayo, if the amount 1/6 to borrow is more than 1 million, a re-inspection will be conducted to determine the current appraised value of the mortgage property. Properties appreciate over time and reappraisal may serve as the basis to increase your loan
limit. So take note of that, no? So nakatutuwa naman dito, hindi naman talaga mahirap po ito applyan at napakadali po niyang intindihin, no? So kung may bahay po kayo, i-reappraise lang yan ng Pag-ibig kung more than 1 million po ang inyong ilo-loan po at wala namang problema sa reappraisal dahil sapagkat kaya gagawin po natin yan ay para po syempre ibase doon sa current market value which is mas favorable yun dahil mas malaki po yung pwede nyo ma-loan dito sa HIL po. Dahil kagaya nga ng binanggit natin sa binasa kanina, mas lumalaki po yung ating value ng ating property over time dahil nag-a-appreciate po. Kaya nga ang tawag natin dito ay home equity appreciation loan. Okay? Next slide or next picture, ano yung mga requirements na, okay? So ito na, Erwin, napakadali lang po, 6 lang po yung nakikita po ninyo. Una po, yung ating home equity appreciation loan application form which can be downloaded in our official website at www.pagibigfund.gov.ph. Pwede rin kayo magkaroon ng co-borrower. So if you have co-borrower, ay mag-download din siya ng separate form. Kung walang co-borrower, yun lang sa principal borrower. Proof of income, so yan po yung ating present na employment contract with compensation. Kaya kung nakasakay na kayo, mga seaman natin, o nasa ibang bansa na, mga land-based OFWs, i-present lang po natin, of course, yung current na employment contract with compensation. And once again, kung yan ay nasa foreign language, i-translate or may translation po dapat ng English language sa mga authorized na translating agencies or partners po. And one valid ID. So I suppose kayong mga OFWs ay meron po tayong passport as long as valid, pwede po yan. And ito na po, updated real estate tax receipt as of the quarter immediately preceding the date of application po. So ito yung amilyar. Bilang katunayan na nagbabayad tayo ng tamang buwis sa ating respective municipalities or ating mga munisipyo. Health statement form, this can be downloaded online or this can be asked to any nearest branch of Pag-ibig sa inyo na bigyan kayo ng health statement form, no? And number 6, ito po yung tinatawag natin conformity form for new or subsequent housing availment. Ito naman po para sa mga co-borrowers who need to express their consent to the new HIL application po. Okay? So, yan po yung ating mga loan requirements. Take note of that. And next po, yan na po yung ating QR code. Para sa mga interesado po, ulitin ko, para po sa lahat po ito na meron pong 5 years na po, no, na na-approve yung kanilang housing loan sa Pag-ibig at 5 years na nagbabayad. At the same time, may at least 1 year na pong naguhulog na malinis ang records. You can use your Pag-ibig para po yung ating HIL para po sa inyong mga life goals. Kagaya ng binabanggit natin, maximize the value of your home to fund what's valuable for you. Fund your life goals with HIL at yan po ang Home Equity Appreciation Loan. So yan po ang ating pinag-usapan po sa ngayon para po sa ating Pag-ibig. Kanina nagbalik tanaw tayo sa ating Modified Pag-ibig 2 or MP2 Savings Program at ngayon naman ang HIL. Sa ating pagbabalik, magkakaroon lang ulit tayo ng konting commercial po at tingnan nyo rin po, no, dahil pinapatalastas natin yung mga programa po natin ay tungkol naman sa balitang OFWs at ilang mga mahalaga nating dapat malaman sa Alam Mo Ba To. Yan ay sa pagbabalik ng programang Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. Simula sa isang pangarap, ikalungay mahimay na yan. 24 months ka sa pag-ibig. 24 months na rin. Gagawa ng ambag para mapaghandaan ng forever. At harapin ang bukas na may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat
handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa'yo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan, may home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pangmatagalan ang ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa iyo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap. Alright, so nagbabalik po muli tayo sa ating programang Kumusta na ang Pag-ibig Mo. At syempre, kagaya na napanood nyo sa ating commercial kanina, tsak namang makatutuwang nyo ang pag-ibig pagdating ko sa pangangailangang pinansyal sa tulong ng ating mga short-term loan programs. And of course, yung kanina yung medyo sinegwayan na natin yung housing loan po, no? So yan po sa mga nangarap magkaroon ng sariling bahay at magkaroon ng katuparan ng kanilang pangarap. It's time to fund your life goals using the Pag-ibig Hill, yung mga active housing loan borrowers. At kagaya ng binanggit po natin sa ating pagbabalik, ay dadako na tayo sa ating balitang OFWs. At syempre ito po ay good news po. Ang ating balita po ngayon ay walang iba kundi ang multiple entry visa sa OFWs pinayagan na ng Taiwan. Yan. Ako po, nakarating na po ako sa Taiwan last 2019, no? Although hindi naman po ako OFW, ako po ay ano po doon, tourist po, no? So, balita po ito para sa ating mga OFWs na babalak mag-Taiwan. Yan, pakita lang po natin. Pinayagan na ng Taiwan ang multiple visa entry ng mga dayuhang manggagawa, kabilang ang overseas Filipino workers na nakabase doon. Batay sa ulat ng Migrant Workers Office sa Kaohsiung, sinabi ng Manila Economic and Cultural Office or MECO na maaaring mag-apply sa naturang visas ang mahigit 150,000 OFWs. Ayon sa MECO, maaaring bumiyahe sa nasabing teritoryo ang sino mang may hawak ng multiple entry visa ng ilang beses habang epektibo ang visa. Pinaalalahanan ng MECO ang OFWs na aalis ng Taiwan para magbakasyon na ipaalam sa kanilang manpower agencies 3 linggo bago ang kanilang biyahe para masikaso ang kanilang residence certificate at mabigyan sila ng multiple entry visa. This news is from FRJ GMA Integrated News. So yan po, good news po sa mga OFWs natin dyan sa bansang Taiwan. Yan po, no, ay maaari na kayo mag-apply ng multiple entry visa. At nakatutuwa po yan, no? Sa mga kababayan natin sa Taiwan, shout out po sa inyo na nanonood ng programa natin Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Isang napakaganda at napakamaliwalas na balita po. Okay? At syempre, hindi na po tayo lalayo pa. And speaking of Taiwan, yan. Ito na po yung ating alam mo ba to, no? Ano nga po ba ang kaugnayan o koneksyon ng bansang Pilipinas sa Taiwan? Ating ngayon niyang aalamin sa Alam Mo Ba To? Ito na po. Malamang pag naririnig nyo ang bansang Taiwan, ang unang pumapasok sa ating kaisipan ay ang tanyag na F4, yan kasama si Sunshine ng Meteor Garden, at itong mga milk tea. Pero ano nga ba ang ugnayan ng Pilipinas sa bansang Taiwan? No? So ang Taiwan po
Ang bilateral na relasyon sa pagitan ng Republika ng Pilipinas at Republika ng China o Taiwan ay paksa ng relasyon ng China-Pilipinas. So kabilang sa iba pang issue sa pagitan ng dalawa ay syempre yung hindi pagkakaunawa ng China at Pilipinas sa South China Sea at ang katayuan ng politika sa Taiwan. Pero alam nyo ba, ito na ho, mula noong taong 1975, ng Pilipinas ang People's Republic of China bilang ang tanging lehitimong autonomous region ng China. Ngunit pinananatili na ang hindi opisyal na relasyon ng Taiwan sa pamamagitan ng Manila Economic and Cultural Office sa Taipei. Yung kanina binanggit natin sa balita, yung MECO, at Taipei Economic and Cultural Office sa Manila na embahada ng Republika ng Pilipinas. So ang kulturang Changbin sa Taiwan ay may petsang humikumulang na 10,000 years ago na. So pinaniniwalaang nagmula ang alinman sa Pilipinas o Timog Silangan China ayon sa kamakailang pagsusuri. So yung archaeological facts na nagbunga ng na nagukay sila ng libingan for more than 40,000, ang naging kasangkapan ng mga ninuno po ng mga Taiwanese ay yung mga bato, mga shell, at mga buto. So ito ang mga pinaniniwalaang taong responsable para sa mga na meron silang Negrito ancestry. So yung ethnic group na to ay nakakalat sa Pilipinas at iba pang lugar sa Southeast Asia. Ito na po yun, yung nakikita nyo po. So ibig sabihin, yung mga nanirahan dyan po ngayon sa Taiwan ay posible po na galing din po sa mga nanirahan dito sa Pilipinas. So na maglaon, yung Austronesia na yan, ng mga tao na dumating sa Taiwan ay lumipat sa timog sa Pilipinas. Alam niyo po bakit naman magkakalapit? Tignan nyo nga po itong mapa na nandun sa dulo. Yung Taiwan po, halos tawid bangka lang po yan, no? O tawid barko, no? Galing po sa Batanes. At magmula ko sa Batanes, ako po hindi pa naman nakakarating ng Batanes, pero sinasabi ng mga nakarating sa Batanes na matatanaw nyo na yung Taiwan magmula dun sa isla ng Batanes po. At nung mga unang panahon pa lang ay makikita nyo na malaki na ang pagkakaugnayan. At meron pa nga pong ganito, may ilang kaso na naganap din na back migration sa Taiwan, na lalo nagpaiba sa genetic na relasyon at daloy ng mga tao sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. So yung mga aboriginal na tao sa Taiwan at marami pang ethnic na grupo sa Pilipinas ay gumawa ng masinsinang network ng kalakalan. Ibig sabihin, matagal na tayo may palitan ng produkto, ng mga kasangkapan, kung saan ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ay ang Jade Maritime Road. Yan, na gumaganap ng malaking papel sa relasyon ng kalakaran sa loob ng hindi bababa ng 2,500 sa pagitan ng 40,000 na taon na nakalipas hanggang sa nagsimula ang panahon ng bakal. So, 500 taon naman sa Common Era. So, yung Jade ay yung jade po pinadadala at pinoproseso sa Pilipinas at yan din ang kinakalat sa buong Southeast Asia. So ang ruta sa kalakalang jade na ito ay nagsimula sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas at sumangan na rin, nag-branch out na rin siya patungo sa Borneo, Vietnam, Cambodia at peninsular sa Thailand, na naging isa sa pinakamalawak na network ng kalakalan na nakabase sa dagat ng iisang geological na material na prehistoric sa mundo. So ang Pilipinas ay gumawa at nag-export din ng tinatawag na wrought iron sa Taiwan noong 400 AD. May pare-pares pong hindi pa buhay ang mga lolo't lola natin ng mga panahong ito, pero wala pa man ang F4, wala pa man si Sanchay at ng mga milk tea ay matagal na pong may kaugnayan ng Pilipinas sa Taiwan. So pagsapit ng ika-10 siglo ay may isang bagong ruta na ng kalakalan ang naitatag sa pagitan ng Pilipinas at Timog Taiwan. Ito yung mga isla ng Penghu at Guangzhou sa China. Kung tatanungin nyo ako kung saan yun ngayon, di ko rin po alam. Pero yan po yun, mga kabayan, mga kakamustahan po. Sa 12 naman, sa ika-12th century naman, ay nakita naman yung pagtaas ng PCA. Ito yung mga Bisaya po ngayon, mga Bisaya na sumalakay sa katimugang baybayin ng China at pinaniwalang nagpahinga sa strait o baybayin ng Taiwan. Nang sakupin ng Espanyang Maynila noong ika-16 na siglo, ay nakontrol ng Pilipinas ng Espanya ang hilagang Taiwan sa loob ng ilang panahon hanggang sa dumating ang mga Dutch. So nagkaroon tayo ng common parang halos iisa lang po ang Pilipinas at Taiwan naman sinaunang panahon. Katulad din sinasabi na iisa lang ang Sabah, isa lang ang Borneo sa Pilipinas. So ganun din po
ang nangyari sa Taiwan. Kaya kung nagpunta kayo ng Taiwan at parang may mga kamukha po kayo, alam nyo na po yun. Dahil may mga pare-parehas po tayong pinanggalingan at pare-parehas po tayong mga Asyano. So, eto na, fast forward na po tayo, no? So, noong August 2016, inayag ng bagong gobyerno ng Taiwan na pinamumunuan ni Chiang Ing-wen mula noong May 2016 ang bagong patakaran sa southbound nito na tutuon sa relasyon ng Pilipinas. Kabilang sa mga focal point ng kooperasyon ng Taiwan-Philippines ay ang mga kalakalan at pamumuhunan sa agrikultura, pangisdaan, aquaculture, small and medium enterprises, ICT, pagbabago ng klima or climate change, edukasyon at kultura. 2017, nilagdaan ng Pilipinas sa Taiwan ang isang updated investment deal sa Makati, ang financial hub ng Pilipinas. Lumawak ang kasunduan upang isama ang sektor ng pananalapi, infrastruktura at intelektual na ari-arian ng dalawang bansa, syempre Pilipinas at Taiwan. At nitong 2018, ang Taiwan ay nagbigay ng tulong sa Pilipinas upang i-rehabilitate ang Marawi na nasalanta ng digmaan. So, ipinadala din ng Taiwan ng tagapagsalita nito sa legislatura at maraming parlamentaryo sa Pilipinas upang higit pang isulong ang pagpapalitan ng parlamentaryo at relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. At ang Pilipinas at Taiwan, ayon sa kaugalian, ay hindi magkaiwalay na etnidad. Ngunit sa halip ay naling sa pamagitan ng J-trade route ng dalawang lugar. Ang kasuluyang pag-iwalay ng dalawang lugar ay malawak na tinitingnan ng mga scholar bilang artifact ng modernong kolonyalismo at pag-areglo ng Han sa makasaysayang contingency. Alam niyo po ngayon umabot na, no? Yun yung sinaunang panahon, pero ngayon in terms of economic and bilateral relation, umabot na po ng $12 billion. Yung US dollars po yon ang Taiwan-Philippines bilateral trade. Ito yung volume nung 2013. At noong umabot naman ng 9.78 billion US dollars ang export ng Taiwan sa Pilipinas, habang ang import ng Taiwan mula sa Pilipinas ay umabot sa kabuang 2.2 billion US dollars. Noong 2014, ang Pilipinas ang ikawalong pinakamalaking export at ika-25th na pinakamalaking import partner ng bansang Taiwan. At syempre, tinatangkilik ng mga Pilipino ang visa waiver mula sa pagpasok sa Taiwan para sa turismo at negosyo hanggang 14 na araw. So, nagka-visa ito noong November 1, 2017. Kaya ako noon, wala akong visa, ay nakapunta po ako sa Taiwan. At ito po, last year, 2023, sa unang pagkakataon sa kasaysayan, bumisita sa Taiwan ang pinuno ng oposisyon ng Pilipinas, si Senator Risa Hontiveros, at nakipagpulong sa Pangulo ng Taiwan upang pagtibayin ang bilateral na ugnayan ng dalawang bansa. Umabot na po, no, sa 14.7 billion US dollars ang kabuang halaga ng pamuhunan sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. At syempre po, no, meron noong December 2016, merong 136,400 OFWs po sa buong isla ayon sa opisyal ng Workforce Development Agency ng Taiwan ng Ministry of Labor. So ang mga pista opisyal ng Pilipinas tulad ng Araw ng Kalayaan at Karawan ni Jose Rizal ay pinagdiriwang din ng pamayanan ng Pilipino or Filipino community sa Taiwan. So ang mga turistang Taiwanese sa Pilipinas para sa panahon ng Enero hanggang Disyembre 2016 ay umabot naman doon ng 231,801. At kanina nga sa balitang OFWs, from 136,400 OFWs noong 2016, this 2023 ay meron na po, or 2024 ay meron na tong datos na 150,000 OFWs. Yan, nakakatutuwa ako, no? So sa mga kababayan natin sa Taiwan at mga taga-subaybay, na kumusta na ang pag-ibig mo? Ngayon, alam niyo na po, no? Matagal na pong may relasyon ang Pilipinas at Taiwan at ito ay patuloy pang pinagyayaman sa mga dumarating at dumadaan pang panahon. At syempre, para lagi kayong merong katuwang, no? Kung mga kababayan natin dyan, nandiyan sa Taiwan, na nais nyo magsangguni tungkol sa inyong pag-ibig, may mga ngamusta po sa inyo. Ito po ay makikita natin si Miss Lersa A. Lee. Yan po yung aming representative po sa bansang Taiwan. Siya po ay nasa MECO, no? Yung tinatawag po nating Manila Economic and Cultural Office. Yan po yung address po niyan sa Taipei. Sa number 5557 South Sea Street, Neihu District, Taipei City, Taiwan.
At nandito na rin yung kanyang mga telephone numbers na maaari nyo contact, mobile number, and email address, no other than poptaiwan@pagibigfund.gov.ph. So, mabuhay po kayo dyan sa Taiwan. And of course, shout out din to our representative, Miss Ler Salino, na matagal na po nating representative po sa dako pong yan ng Taiwan. So, sa mga kababayan po natin na nandiyan po sa Taiwan, yan po, maaari nyo kontakin ng aming lingkod pag-ibig over there. Walang iba kundi si Ma'am Lersa A. Lee. Okay? So, yan lamang po ang ating po mga tinalakay patungkol po sa ating kumusta na ang pag-ibig mo. No, konting recap lang. Kanina, nag-review lang tayo ng ating pinag-usapan regarding Modified Pag-ibig 2. Tinalakay natin na marahil ay bago po sa pandinig po ng ating mga housing loan borrowers na may 5 years ng hulog ang Home Equity Appreciation Law or HEAL. At nalaman natin, no, na pinayagan ng Taiwan ng mga OFWs na magkaroon ng multiple visas at ang kaugnayan ng Pilipinas sa Taiwan. At syempre, ay maging nasa Taiwan man kayo, ay meron po kayong lingkod pag-ibig na handang magbigay ng tulong at serbisyo po para sa ating mga kababayan. And with that, that concludes our today's episode here on Kumusta na ang Pag-ibig mo. At syempre, ay patuloy pa rin tayo magkikita sa mga susunod pang episodes. Same time, same channel, same online channel and FB page and YouTube channel sa Kakampi Online. Once again, ito po muli ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin Paul David, na nagsasabi sa pag-ibig, ang pinaghirapan ay may katuparan. See you all and God bless us all.